Hello guys, magandang gabi. Nandito na naman tayo guys at gagawa tayo ng isang tutorial. No? Isang magandang topic to guys, no? Maraming cases na nangyayari na ganito. So, ito ay tutorial kung paano mag clean installation or clean uninstallation ng inyong mga graphics driver or ng inyong mga graphics card. No? So, usual to nangyayari guys pag nag-update kayo ng inyong mga graphics driver, no? Nag-update ka ng mga graphics driver and then after ng updating ng inyong mga graphics driver ay nagkakaroon na lang ng mga problema, no? Nagkakaroon ng mga flickering sa inyong monitor and then may mga graphics na nawawala, no? Gawin na natin to guys. So ang gagawin natin example for today guys is itong graphics card, no, ng uh, GeForce, no. So ito siya guys, GeForce 650 Ti Boost. So, gawa siya ng Nvidia. So, tara guys, gawin na natin to. Let's go! So, yun guys, kailangan lang guys, mag-open kayo ng Google Chrome and then search nyo lang guys is Nvidia GeForce drivers. Ayan guys. So, makikita nyo guys, click nyo lang tong official GeForce drivers ng Nvidia. So, yan guys. So, nandito na tayo, no? So, makikita nyo rito guys, meron siyang automatic and manual driver search. So, pwede kayong gumamit guys ng automatic driver updates, pero mas prefer ko yung manual guys. Kasi dito guys, sa automatic driver updates is merong minsan na cases na nangyayari na hindi niya nadedetect yung inyong mga graphics card. No? So, mas lalo na pag yung mga old model na graphics card. So, kaya dito tayo sa manual driver search. So, click nyo lang guys dahil yung example natin for today is GeForce. So, GeForce tayo. And then product series. So, dahil 650 Ti siya. So, hanapin natin is yung 600 series. Ayan, guys. Ito nito guys is 600 series. Ayan. Kung makikita nyo dito guys, merong 600 series and then merong 600M series notebooks. So, itong notebooks guys, so ito is for mga laptops. No? Kung gamit nyo is laptop, so ito yung i-select nyo. And then kung gamit nyo naman is PC is GeForce naman 600 series lang. So dahil naka-PC tayo, so 600 series tayo. And then search lang natin guys yung exact model, no? So dahil ito ay 650 Ti Boost, so select natin yan. And then operating system guys is Windows 10 64-bit. So check nyo lagi guys kung inyong OS is 64-bit ba or 32-bit. So usual naman is 64-bit na mga Windows 10. So Windows 10 64-bit tayo and then click natin tong start search. Ayan guys, so kung nakikita na natin, scroll down lang natin siya guys. No? So, nandito na yung mga result ng mga uh, GeForce driver. No? So, lagi nyo pipiliin guys is yung pinaka-latest, no? Or pinaka-update na driver. No? So, ito is, na-release niya is August 10, 2021. Driver version 471.68. So, click lang natin to guys, get download. Ayan. So, ito yung driver version 461.768. August 10. Then, click lang natin yung download guys. Makikita nyo guys, ayun na. Nag-download na siya, no? So, antayin lang natin guys matapos yung pagda-download and then proceed na tayo sa next step natin. Para makapag-uninstall tayo ng existing natin na drivers, no? So, kailangan natin gumamit ng isang application. Tinatawag ito nga display driver uninstaller or mas kilala siya sa DDU. No? So, ginagamit to guys para ma-fully uninstall or ma-clean uninstall yung yung mga existing drivers. So, kasi karon siya ng problema nung or may na-corrupt na file siya upon updating nung sa inyong existing driver. So, kailangan ma-install lahat yun and then ma-install siya ng panibago. So, ito lang guys, no? Open lang kayo ng Google and then search nyo dito guys is display driver uninstaller download. So, click nyo lang to. And then, ayan, display driver uninstaller download version 18.04.2. Ayan. So, ingat lang kayo guys, no? So, kailangan yung download is manggagaling mismo dito sa guru3d.com. No? So, ito lang yung pinaka-trusted na site para ma-download ito guys. So, click nyo lang yan guys.
And then, ilalagay ko na lang sa description below yung mga download link guys para hindi na kayo mahirapan sa paghahanap. No? So, yan. Scroll down nyo lang guys and then, ayan. So, hanapin nyo lang to guys sa US, West. Kahit alin naman dito guys, pwede. No? So, tayo sa West Coast. Ayan. Then, ayan. Scroll down nyo lang. And then, click nyo itong display driver uninstaller download. Ayan guys, makikita nyo nagda-download na siya rito. No? Antayin lang natin siya mag-download and then proceed na tayo sa next step natin. So yun guys, no, after pag tapos ng inyong downloading guys, no, so punta na kayo sa downloads. And then, ito na guys, no, ito na yung mga download natin. Ito is yung updated version yun ng inyong graphics driver, no, ito yung download natin kanina from NVIDIA website. And then, ito naman is yung DDU. No? So, itong DDU muna tayo guys kasi kailangan mo natin i-uninstall yung mga existing na graphics driver, no? Bago natin i-install itong bago. So, cut lang natin to. Lagay natin sa desktop. Ayan. So, para hindi tayo malito. And then, new folder lang tayo guys. And then, create tayo ng lagay natin is DDU. Ayan. And then, extract natin to guys. Extract here. Ayan. So, ngayon, nandito na. Kunin lang natin itong dalawa and then ilagay natin dito sa DDU na folder natin. Then, open natin siya. So, nandito guys yung application or yung installer. So, i-install lang natin yung extract here. Ayan. So, kung makikita nyo guys, ito na yung main folder ng inyong display driver uninstaller. Yung uninstaller natin. So, click nyo lang to guys. Tapos, ayan, display driver uninstaller. Ito yung mismong application guys. Open nyo lang to. Ayan. And yes. So, yun guys. Meron lang siyang note dito. And then, okay lang natin. So, ayan guys. So, nakita nyo, ito yung sa NVIDIA specification option, AMD and Intel. So, makikita nyo dito guys yung enable safe mode dialog. Ayan. So, ito kasi guys, no? Yung DDU kasi is gusto niyo na naka-safe mode upon uninstallation ng inyong existing driver, no? So, dahil nagawa ko naman na to before, so ituturo ko sa inyo para hindi niyo na ilagay sa safe mode yung inyong mga PC. So, meron lang tayong tatlong choices, options dyan, no? So, pwedeng una is ilagay mo siya sa safe mode, no? And then pangalawa is pwede mong tanggalin yung inyong LAN cable or yung internet cable para, and then yung pangatlo is yung inyong wifi, i-disconnect nyo sa wifi, no? So, ginagawa natin yan guys is para ma-prevent natin yung automatic installation after uninstalling and restart your computer, no? So, kasi pag na-uninstall nyo na to and then nag-restart na yung PC tapos nakakonect kayo sa internet, so automatic magda-download and mag-install siya ng panibagong driver. So, yun yung iniiwasan natin guys. No? So, pwede nyo siyang i-safe mode, tanggalin nyo yung internet cable or LAN cable, and then pangatlo or yung mga wifi, i-disconnect nyo yung mga wifi. No? So, yun. So, close lang natin guys. So, na-detect nyo hindi tayo naka-safe mode. No? So, okay lang yan. So, dito guys is select natin. No? Select device type is GPU. So, GPU kasi yung ating i-uninstall. No? So, piliin nyo lang dito guys is kung ano yung gamit nyo na graphics cards. Either NVIDIA ba siya, AMD, or Intel. So, dahil lang example natin ngayon is GeForce NVIDIA. No? So, NVIDIA yan guys. So, click lang natin itong NVIDIA. Kung AMD naman ang gamit nyo, select nyo yung AMD. So, dahil NVIDIA tayo, so NVIDIA ang ating gagamitin. So, ayan. All set na yan, guys. So, meron tayong tatlong option dito, guys. Clean and restart, clean and do not restart, and clean and shutdown. No? So, ang pinaka-highly recommended dyan, guys, is clean and restart. No? So, para mabura talaga lahat ng files ng inyong mga existing drivers. No? So, yun, guys. Click nyo lang yan. So, yun, guys, no? Makita nyo, nag-ano na siya rito, no? Trying to create system restore point. So, nagawa siya ng system restore point. Then, antayin lang natin yan, guys, hanggang sa uninstallation complete na siya. Ayan, kung makikita nyo, guys, clean up started, uninstalling NVIDIA driver. So, yan, guys. Makikita nyo yan. Lahat ng files ng inyong existing na
NVIDIA drivers is mariremove talaga. So, unless kasi, di ba, kasanayan natin is sa device manager and then ina-uninstall lang natin yung driver doon. So, pag ganun kasi guys, hindi siya na fully uninstall or nakiklean lahat yung inyong mga files doon. No? So, kailangan nyo talagang gumamit na itong display driver uninstaller para malinis niya talaga lahat. And then, makapag-clean install kayo ng inyong panibagong updated drivers. No? So, yan, clean uninstall, complete na. No? And then, pop-up lang yung magre-restart lang yan guys. So, antayin nyo lang mag-restart yung inyong PC. So, yun guys, no? After mag-restart ng inyong PC, so, okay na, na-uninstall na yan, no? Make sure lang guys na tinanggal nyo yung internet cable nyo or dinisconnect nyo muna siya sa Wi-Fi. No? So, makikita nyo guys, magiging bare yung inyong display, no? Yung inyong monitor. So, mawawala yun kasi nawala yung inyong graphics driver, no? And then, install nyo lang ulit yung inyong graphics driver. Installation na tayo guys. Installation na tayo ng inyong mga graphics driver. No? Yung inyong latest na graphics driver. Yung dindownload natin kanina sa NVIDIA website. So, punta lang tayo guys sa downloads. Ayan. Download. So, nandito na siya guys. Ito yung dindownload natin kanina. So, click nyo lang yan. And then, yes. Ayan guys, no? So, nandito na siya, no? So, installation na tayo ng ating display driver. So, okay lang natin pa guys. Installation. And then, pinatayin yung mga PC. Okay guys, patayin lang natin siya. So, ayan guys, no? So, nagbukas na yun yung, ayan. Checking system compatibility. And then, after nito guys, next nyo lang siya guys hanggang sa matapos yung inyong installation. And then guys, huwag kayong matakot guys kasi upon installation, minsan na bigla na lang magbablackout yung inyong monitor pero babalik naman siya agad, no? So, huwag kayong matakot guys. Yan, next nyo lang siya hanggang sa magtapos yung installation and then good to go na tayo dun guys. And then, tapos na ang inyong installation ng inyong graphics driver. So, yun guys, no? So, natapos nyo na inyong installation and then magre-restart na yung inyong PC. So, ayan. So, after installation ng inyong graphics driver, so yan, okay na siya. And then, yan, mawawala na yung mga problem nyo regarding po sa flickering and then mga graphics na nawawala. No? So, yun guys, thank you sa lahat ng, thank you sa mga sumubaybay guys. And then, thank you. No? So, abangan nyo guys yung mga susunod nating tutorial. And then, kung meron kayong gustong gawin nating tutorial, no? So, comment nyo lang dyan sa baba para magawa natin yan guys. Thank you guys. Peace yo!